What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika. Noong nakaraang taon lamang ay napakalusog nitong si SOJ Boying Remulla, ngunit tila'y nagbago ang kanyang kapalaran nang lumantad ito sa harap ng media, no? Na mukhang hindi okay ang kalagayan nito, na wika nga, no? Na ni Madam Maharlika mukhang malapit na di umanong matigok itong mama. Naku naman po, na kung matatandaan ninyo mga kababayan, isa siya sa mga namulitika dito kay General Bantag, kung kaya naman hindi maiwasang isipin ng taong bayan na suportado si Bantag na nakakarma na di umano ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dahil sa pagiging sunod-sunuran di umano ni SOJ Boying Remulla dito kay BBM at Liza, mukhang may balik talaga ang paggawa di umano ng masama, no? Na tama nga no ang wika ng taong bayan na ang bawat politiko na may masamang layunin sisingilin din ng karma sa tamang araw at oras. At bukod pa dun mga kababayan, napabalita rin na di umano si De Lima no, ang ipapalit dito kay SOJ Boying Remulla. Naku naman po, na baka sa pagiging sekretarya no, ni De Lima sa Departamento ng Hustisya ay hindi titigilan ni De Lima di umano itong mga Duterte. Partikular na itong si PRRD na nagpakulong sa kanya. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Actually, sinulat ko, ay hindi na to breaking news, nabanggit ko na to sa inyo dati. Bonjing, Marcos o Matitegi na. Okay, Bonjing. Yung Matitegi niya, just self-explanatory na yan, ano? Nagkulay alkitran na siya. Ang question ko ngayon, mga kababayan, ay hindi pala question. According to my puting ahas, actually sabi sa akin, Miss Maharlika, nakita namin si Bonjing dito sa ano. Teka, babasahin ko lang Ito. Basahin ko eksaktong message para hindi ako magkamali. Okay? Okay, tignan natin. Dan, 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 dan. Okay, go. Ito. Miss Maharlika, sabi niya, nakita namin si Boying kagabi. Kagabi daw yun yung picture na yun. Kagabi sa Malacanang, mukhang malapit na. Maitim yung kanyang kutis. Sabi niya, please. Actually, may sinend siya sa akin picture. Pero hindi ko lang maipakita yung actual picture kasi baka magurgur nila. Sabi niya, for your eyes only. Sabi nga sa akin, for your eyes only. Grabe na yung itsura niya. Parang konting-konti na lang. Ito, parang konti-konti na lang, burol na. Ayun ang sabi sa akin. Kasi nakaputi, tapos kulang na ng bulak sa ilong. Okay? So, sabi niya, actually, kawawa siyang tignan. Pero kasi sunod-sunuran siya, okay? Sunod-sunuran siya sa mag-asawa. Yun ang term dito. Ay, ang term yun, ang message dito. At sabi niya dito, at ang balita dito ay ipapalit si De Lima. Pero ayaw pang bumitaw ni Boying as SOJ. Kaya lang, nang tinanong ni BBM, ni Bangag, si Boying, yun nga, ayaw pa niyang bumitaw. Okay? Yun yung usap-usapan. Di ba sinabi ko naman sa inyo? So siguro, kailangan mamatay muna si Remulla, tapos si De Lima ang papalit. Di ba sinabi ko na to sa inyo? Ito din yung usap-usapan. Ayaw nga daw bumitaw ayon sa ating source. Okay? Galing to ng Malacanang. Sabi ko sa inyo, yung mga ahas ko, ay mga... Mukhang planado no mga kababayan, lalo na't alam ng mga pulahan na galit itong si De Lima dito kay PRRD no, na baka sa pagiging sekretarya nito no sa Department of Justice o pagiging SOJ, pag-initan itong sina VP Sara at lalong-lalo na itong si Tatay Digong. Naku naman po. Puting ahas ko, buhay pa yung mga yun Hindi pa nagugurgur lahat ng mga ahas ko. Ayan po ang galing. So yung dating SOJ na nag-concert sa Bilibid, na mismo sa Senate hearing na inamin ng kanyang mga driver at inamin din mismo ni De Lima na siya ay lumantak ng saba, nakadiri. Di ba? Ay ipapalit. So babalik na naman ang mga kubol-kubol sa Bilibid. Sabi ko sa inyo, di ba? Panigurado. Ang ina-appoint na ni Lisa at ni Bangag, yung magagaling
magagaling lumantak ng saba, magagaling magnakaw, magaling bumikangkang, magaling Diyos ko po. tumorjak, magaling mag-smuggle, magaling suminghot ng pulburon. And now what? Ano gagawin niyo mga kababayan? Ayon sa Hmm. ating source, hindi ko lang maipakita ang picture kasi baka magurgur. Dahil alam, mm, pigilan mo Maharlika ang baba mo kay kadaldal sa imo. Okay. Si Delima daw, ayon sa tiputing ahas, ang posible. Ayaw pa daw bumitaw ni Remulla kahit isang bulati na lang ang hindi Mm. pumipirma. Kaya mamaya utusan ko yung bula. Well, wag ko na muna utusan. Kasi Talamak na wala naman eh. yan ng Talo krimen. tayo eh. Imagine mo, pag inutusan ko yung bulate, si Delima, edi pareho lang. 'Di ba? Equal footing sila. Hmm. Eh kung utusan ko kaya yung bulate papunta kay Bangag, eh tapos na problema natin. O, samahan niyo ako, utusan natin yung mga bulate. Right? Mga hayop. Okay. Now, yan ang chika boom boom. At, ano to? Ito sabi. Sabi ni Jimmy, Miss Marlica, pinapahayag na yan kay Pastor Paulo Cabulad na may mataas na opisyal sa gobyerno matigok. Madami yan palang sana matigok atay na mga yan. Hi Romelo, thank you palangga. What else? Sabi ni Rene Boy, pasilip lang madam kahit ulo ni... Hindi, si Boying. Mukha siya talagang alkitran. Yung sinend sa akin ng picture, talagang mas malala doon sa nakita ninyo. Wag na, meron tayong palabra de honor doon sa nagbigay sa atin. Baka magorgor yun, kasalanan ko pa. 'Di ba? Basta meron eh. Anggulong-anggulo talaga eh. Grabe. Oh. Grabe ang nangyayari. Oh, ito sabi ni Palangga. Grabe ang nangyayari sa Pilipinas pag siya ang ilalagay na SOJ. Eh grabe na nga ngayon. Kaya nga sabi ko, talo tayo. Pag pumirma ang bulati kay Remulla, si Dilimang ipapalit, talo talaga tayo. Kaya nga, wag na natin Correct. utusan. Wag na natin utusan na pumirma kay Remulla ang bulati. Doon natin papuntahin sa Malacanang, kay Bangag. Right? Oh, mamili kayo. Ay, ambot. Tragis. Ay, sabi ni Esther, ito maganda to sinabi ni Esther. Oh. Okay, good morning, Marlica. Boying could be gurgur slow by slow. That's why he looks like that. Ayun ang maganda, dahan-dahan, no? Oh, dahan-dahan. Kasi kapalit yan eh, ng mga, alam niyo, ito lang mga kababa, mga palangga. Lagi ko itong sinasabi, itong mga yawa na ito, okay, sige. Nagnakaw na kayo. Okay? Nagbili na kayo ng mga bahay. Wala na magawa ang Pilipino dahil mga ungas kayong lahat. Sa first year ni Marcos Jr. Hindi pa ba enough? Okay? Hindi ko sinabing magnakaw kayo. Pero hindi pa ba enough ang ninakaw nyo sa first year na sana man lang yung the rest of the 5 years kung makakaabot ka pa kuting. Okay? Na ibigay nyo ang serbisyo sa taong bayan. Nagkuha na kayo ng bilyon-bilyon. How many billion, trillion sa budget for 2022? Magtira naman kayo sa ordinaryong mamamayan. Starting ng June. O Wag nagnakaw lahat na, ibulsa. nakapagpatayo na si Lisa Tanas ng ng resort. By the way, meron pa. Ito, speaking of mga resort, mga bahay, ayon pa rin sa ating puting ahas. Ito. Ang sabi dito, grabe. Okay, grabe Miss Marlica. Yung mga bahay, okay? Yung mga bahay dito, taga Forbes Park ito, siguro. Yung mga bahay dito sa Forbes Park, okay? Sabi ganon, almost mahigit 10 na yata, sabi dito, ang mga ari-arian ni Tambaloslos. Dasma, Forbes Park and Dasma. Simula, di ba sinabi ko naman to sa inyo, pag-upo nila, ninanakaw nila ang pera ng bayan, 12, 13, sabihin mo ng 5 bahay. Okay, 5 bahay. Wag na sa 10 eh. Sinong titira dyan? Ilan ba katawan mo, Tambaloslos? Isa lang ang katawan mo. Di ba? Warak-warak pa. At ampa. Ganun. Gay makialam. Huwag kayo makialam. Ano ba sabi niya? Huwag kayo makialam sa Chacha. Yung boses niya parang maligno. Di ba nalala niyo yan? Sinabi ni Tambaloslos?
Wala kayong sabi niya may hawak siyang mikropono, "Wala kayong pakialam sa tiyatsa, wag niyong pakialaman." Naalala mo yung ulol na yan? Ba't balik tayo sa mga bahay, mga kapalangga. Wala pong kabusugan itong mga ito na nagnanakaw ng pera ng bayan habang Correct. kayo ay nagugutom. Dahan-dahan ang pagturo kasi kayo tinuturo. Tapos ang daming Kayong mga bulag, pulis, mga trolls. kayong mga AFP, okay? Yung mga nasa ground. At ang inang Marcos Jr., ikaw, Lisa, yan, kayo dalawa, yan, kayong pamilya ninyo. Ikaw, tambaluslos. Habang kayo ay nagpapatayo ng bahay, ang mga sundalo, ang mga polis na mga maliliit o nasa ground, hirap na hirap sa kanilang buhay, ni walang maayos na benepisyo dahil ninanakaw nyo pa. Correct. Kayong mga polis na mga mababait na para sa Pilipino, kayong mga sundalong mababait, minus dito sa mga matataas na nakikipagsabwatan kay Lisa, habang po kayo ay nakikipagbakbakan, tinataya ninyo ang buhay ninyo sa kakarampot ninyong sweldo at pagmamahal nyo sa bayan, ang mga anak ng impyerno, ayun, ang bahay sa Forbes Park at sa mga ibang bansa pa ay atak-atak. Ibig sabihin, ang dami. Then again, it's your choice, mga palanggang brusko. Nasa inyong mga kamay kung magpapatuloy kayo na kunyari kayo ay mahal ni Kuting pero hindi niya kayo binibigyan ng benepisyo ng maayos, sa halip ay isusugod kayo sa bang. Yari Kaya nga na. sabi ko sa inyo, that is your excursion. Ay, Antayin nako. ninyo. Kung ayaw nyo mag-speak up kasama ng bayan, edi antayin nyo ang excursion ninyo, mga palangga. At pag kayo ang nag-excursion, no turning back. Goodbye, my love, sa inyong pamilya, kay bunso, kay panganay, kay Yari sweetheart. sa giyera kayo. I'm telling, hindi tayo nagbibiro dito. Goodbye sa inyong mahal sa buhay dahil kayo ay isasalang sa bang habang si Bangag at si Lisa at ang kanyang mga kasabwat ay bit-bit ang pera ng bayan papunta sa kanilang mga offshore accounts gamit ang pera ng bayan through through sa kanilang mga travel. Ulitin natin, hindi po chine-check dahil sa kanilang immunity, diplomatic immunity, ang kanilang mga bagahe kahit ilagay nila ang mga dolyar-dolyar na pera o mga taxpayers palabas ng bansa. Sino talo? Kayo? Na sabit-sabitan lang ng garland? Oh, congratulations! Gaganon-ganon lang kayo ni Kuting? Kayo ang talo. I bet, hindi lahat ng sundalo may passport.